Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon naging matagumpay po ang buy request ng apat na dabarkads nating sila Ruel, Miles, Raisa May, and Karen. Panay tawanan at kulitan, kaya naman ang mga dabarkads natin online, sobrang in-enjoy din po ang moment na to. Lalo na pag napipili po yung kanilang komento at kakantahin ito ng paborito po nilang dabarkads. Samantalang plenex naman po ni Yunyul Kim ang advanced birthday celebration niya po. Actually, by May 27 pa naman ata yung birthday ni Yunyul Kim. Nabasa ko lamang po mga kadabarkads dito po sa internet. So ngayon or kagabi po mga kadabarkads, plenex niya po na nag-celebrate na siya dito po sa McDonald. Marahil kasama niya po ang mga Yunyul Kimnatics na supporters po niya. And makikita nga dito yung cake including mga favorite things ni Yunyul. Sabi nga po dito ni Yunyul Kim, "Thank you so much for this cute cake including my favorite things." Samantalang kinaaliwan naman po ng mga dabarkads natin ang inilabas po na video ng Itbulaga sa kanilang page. Makikita nga dito mga kadabarkads ang isang aso na kung saan ay tutok na tutok pong manood ng kanilang telebisyon. At alam nyo ba kung ano po ang pinapanood? Itbulaga. Sobrang naaliw nga dito yung mga dabarkads natin dahil maging aso talaga namang naaaliw at nag-enjoy po dito po sa Itbulaga. And alam nyo, meron pang komento dyan, yung isang netizen. Kaya hindi daw po siya nagtataka na sobrang taas daw po ng views ng Itbulaga araw-araw kasi pati daw yung mga dogs ay nauhook daw sa panonood sa Itbulaga. At may bagong slogan pa nga daw po ang Itbulaga dahil dito na hanggat may aso, may Itbulaga. At hindi lang po yan mga kadabarkads, hindi lang po aso ang hook na hook sa panonood ng Itbulaga, maging yung mga cat din po, yung mga pusa, hook na hook din po sa panonood ng Itbulaga, particularly po yung segment na Duck Loans. Isang netizen nga po ang nag-comment niyan sa comment section ng naturang post na yan. And ayan po, makita po si Muning nanonood po ng Duck Loans habang kumakanta nga po itong si Lucky Robles. Grabe no, pati yung mga hayop napapanood na rin po sa programang Itbulaga. Kaya pala dumadami yung sponsors maging yung mga hayop, mga kadabarkads, aliw na aliw sa mga dabarkads natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang magiging outreach project ni Jerome Ibardome kasama po ang mga Jeromantics. Sabi nga po ni Ma'am Christina Ignacio, built on unity, passion, and positive impact, we strive to inspire, support, and make a difference together. Salamat po sa lahat ng nagbahagi at nagtiwala. God bless us all. So ito po ay by May 23. So ngayong araw po yan, 10 a.m. to 12 noon. Safe Heaven Alabang po yan. So magkakaroon po sila dyan ng third outreach project, and nakakatuwa lang dahil talaga namang nagiging instrumento si Jerome at ang mga Jeromantics para syempre makapagawa po ng maganda sa kanilang kapwa. 'Di ba? And speaking of gumawa po ng maganda mga kadabarkads, pag-usapan naman natin itong nakaka-touch na ginawa po ni SQ Gendrelon mga kadabarkads. Dito po yan sa Batangas, sa lugar po ng kanyang nanay. So nakita ko nga dito na namigay po siya ng mga school supplies sa mga bata po na napuntahan niya po dito sa lugar ng kanyang nanay. Ayan, makikita niyo po dyan na namamahagi po sa SQ Gen ng mga bag na kung saan may laman pong mga gamit. Nakakatuwa lang, 'di ba? Dahil meron pong mga natutulungan sa SQ Gen Drelon, and lubos nga po ang pasasalamat ng mga nabiyayaan po ng blessings na ito since malapit na nga naman po ang pasukan. Sabi nga dito, thank you so much po SQ Jean sa pamahagi niyo po ng school supplies din sa mga batang itaas ng pinagkiluhan. So sa Batangas po ito mga kadabarkads.
And ito nga yung isang picture na kung saan kasama niya nga po yung mga bata na nabiyayaan niya po ng mga school supply. Sobrang nakaka-touch. Ito nga ginawa po ni SQ Jin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong pamabatikos po sa ina ni Ray sa May Dizon dahil daw po sa pagkakamay nito habang kumakain. So dumami na naman po ang mga bashers since kilala na nga naman po at trending na din po itong page ni Mami Riza. Abay ang mga bashers. Ando na din po mga kadaver cats, no? Pinutakti na din po si Mami Riza. Ang tagal-tagal niya na pong ginagawa yung pagkakamay. Pero aba ngayon lang po sila nagsilabasan at binati ko si Mami Riza. Sabi ng ilan dito, oh sarap kumain niya nakakamay na, wag niya naka-nail polish pa. So ano namang masama kung naka-nail polish habang nakakamay, 'di ba? As long as naghuhugas tayo ng kamay bago kumain, walang masama doon. Hindi walang mali siya doon, 'di ba? Grabe din kasi yung iba napaka-perfect nila na para bang walang ginagawang mali sa kanilang buhay. And take note ha, natural lamang po yan sa mga taga-Kapampangan dahil bukod sa masarap nga naman silang magluto, halos nakakamay po talaga silang kumain lahat. Kaya naman kung inyong mababasa sa comment section ng post na yan, grabe po yung pagtatanggol kay Mami Riza na ang dami daw pong perfectionist talaga sa mundo ng social media. Hindi po nila nakikita yung ginagawang pagtulong ni Mami Riza, di ba? Ang alam ko lang kasi ng mga bashers na yan ay pangbabatikos sa ginagawa po ni Mami Riza. Kaya go lang Mami Riza, wag mo nang pansinin yung mga bashers na yan dahil sa mundo ng social media, ang dami naman talagang mapanghusga. Kaya go lang hanggat wala kang tinatapakang tao, go lang. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noon-time host na kung saan ay kinakailangan daw pong mag-public apology dahil sa naging joke nito. Ayon nga dito sa post, Vice Ganda and all the staff in their show should issue a public apology disrespecting those who suffer trauma. What happened in the Senate of the Philippines, despite its political nature, still put real people in real fear and real trauma. Having a husband diagnosed by 3 psychiatrists with PTSD trauma can be a real life and death experience all over again. Trauma can incapacitate beefy, can go up, can cause global amnesia, etc. It was not just Senators Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano, their Himak or other senators, but also media employees, rank and file who in that incident did not think of color or party but just to survive and go home to their families. It was not a joking matter. No matter which side you're on, understanding people who went through traumatic experiences is basic human perception, respect, and sensitivity. May we remain humane as we discourse our preference. We need to be better human. So dahil na naman po sa joke mga kadaver cads, kaya nga lagi nating paalala maging sensitibo po tayo sa pagbibiro po natin, lalo na kung tayo po ay napapanood ng buong bansa, lalo na kung tayo po ay nasa national television. So kayo ba mga kadaver cads, kailangan bang mag-public apology nito nga si Vice Ganda kasama ang kanyang mga staff dahil po sa kanyang naging biro? Please comment down below sa mga naniniwala po na karapat dapat siyang mag-public apology.